is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa malagim na disgrasya sa SCTEX na ikinasawi ng 10 tao, suspendido na lahat ng bus ng Pangasinan Solid North. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga nasawi, kabilang ang mga magbabakasyon lang sana at pupunta po sa isang religious children's camp. Nakatutok si Darlene Kai. Si Mama, Mami. Kasi wala na eh. Yung pinakawal kong anak ng bunso ko. Sige, asawa ko. Naulila si Elmer ng kanyang asawa at 9 na taong gulang na anak nang madisgrasya ang kanilang sinasakyang van sa SCTEX northbound sa Tarlac City kahapon. Ang uling sinabi raw ng kanyang anak sa kanya. Ito nga ang pag-alis nila. Sabi niya, Papa, tatawag ka sa akin ha. Pag hindi ako tatawag sa iyo. Bumiyahe pa Pangasinan ng kanyang mag-ina para sa isang children's camp na inorganisa ng kanilang simbahan. Iyon ang naging na-miss ko sa kanya. Sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, alagaan kita. Ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pa sa akin. Yuping-yupi ang van pati ang isang SUV nang banggain ng isang Solid North bus dahil nakatulog umano sa manibela ang driver. Parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin, kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Sabi ng Tarlac City Police, tumanggi sa drug test ang bus driver pero nagnegatibo naman sa breathalyzer test. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siyang magsalita. Sinuspindi na rin ng LTFRB ang lahat ng bus ng Solid North Transit. Sa amin kasi is whether or not there is gross negligence. Kapag yun ay napatunayan sa hearing, then yung preventive suspension of 30 days might be extended or tuluyang mawala yung prangkisa, ma-revoke o ma-cancel. Patuloy naming sinisikap na kunin ang panig ng bus company pero wala pang sumasagot sa amin. Nasawi rin sa aksidente ang mag-asawang sakay ng nayuping SUV pero nakaligtas ang kanilang 2 taong gulang na anak. Hindi ko rin po akalain kanina na may bata pala doon. Hindi umiiyak yung bata, wala kami narinig na kumusyon. Siyempre, alam niyo yung bata, di ba? Pero nung yung kotse na yung aming bubuksan, naano rin ako kasi nakita nandun yung 2-year-old boy na 2-year-old girl na bata, naka-car seat nga at minor lang yung natamo niya. Inilipat sa ospital sa Bulacan ng bata ng kanyang kaanak. Inuwi na rin doon ang mga labi ng kanyang magulang. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio eh. So, kalungkot lang. Umiiyak, Mami. 2 years old lang po kasi yun. So, walang kaalam-alam ng bata. Sa kabuuan, 10 ang nasawi sa insidente, 35 namang pasahero ng bus ang sugatan, kabilang ang 3 menor de edad. Ayon sa pulisya ay nakapag-usap naman na raw yung kinatawan ng bus company at yung mga sugatang pasahero na karamihan ay nakauwi na. Mula rito sa Tarlac, para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 Oras. Isa naman ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa kuha ng isang used scooper, makikitang wasak ang harapan ng isang trailer truck habang nakatagilid naman ang isang winged van. Sabi naman ng isa pang used scooper, hindi madaanan kaninang pasado 12:00 ng tanghali ang southbound lane malapit sa Santo Tomas, Batangas. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Highway Patrol Group, sumabog umano ang gulong ng trailer truck dahilan para bumangga sa mga concrete barrier. Ang nasa likod ng winged van, bigla umanong prumeno. Kaya nasalpok ang isa pang truck sa likod. Isang pahinante ng truck ang nasugatan sa disgrasya at agad isinugod sa ospital. Hinahatak na
ang mga nadisgrasyang sasakyan ng makapanayam ng Super Radio DZBB ang Highway Patrol Group kaninang 3:00 ng hapon. Bukod sa 30 araw na suspensyon sa lakat po ng bus ng Pangasinan Solid North, sasampahan din ng mga reklamong kriminal ang operator at ang driver na sangkot sa mismong insidente. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi katanggap-tanggap para sa Transportation Department ang disgrasyang kinasangkutan ng Pangasinan Solid North na ikinasawi ng 4 na bata at 6 na iba pa. Kaya damay na sa suspensyon ang iba pang bus unit ng kumpanya. As of today, buong fleet na ng Pangasinan Solid North ay suspended. Hindi lang yung rotang papuntang Pangasinan kung saan nangyari yung aksidente. 30 days suspension. Bukod sa suspensyon, sisinsin din ang investigasyon sa sanhi ng aksidente para sa build-up ng iba pang kaso na posibleng isampa ng LTFRB. Apart from yung administrative sanctions na siguradong darating, nagpa-file din tayo ng criminal charges against both the company and the driver. Ang nangyari sa SCTEX, dagdag sa mga listahan ng disgrasya na nitong Semana Santa pa sinabi ng kagawaran na nakababahala. Bumupa ang Transportation Department ng Special Task Force para mabawasan ang pagkasangkot ng mga pampublikong transportasyon sa disgrasya. Kaya ikinagulat nila ang panibagong aksidente. Ngayong 4 na buwan pa lang ng 2025, nalampasan na yung total number recorded ng LTFRB ng mga insidente na matay at na injure nung buong 2024. Kasama na itong nangyari kahapon. Kaya sa pulong ngayong araw sa mga bus company, binigyang din na dapat may pagbabago sa mga susunod na buwan sa operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Kailangan pag may aksidente, pag may pagkakamali, kailangan may parusa. At ngayon, sisiguraduhin natin maparusahan yung mga dapat parusahan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mahigit 1 linggo na lang bago ang eleksyon, tiniyak ng COMELEC na nasa maayos na kondisyon ang mga gagamiting automated counting machine. Kasabay niyan ang nagpapatuloy na pagresolba ng komisyon sa mga disqualification case ng ilang kandidato. Nakatutok si Bernadette Reyes. 10 balota ang isa-isang sinubukang i-feed sa automated counting machine o ACM sa Pateros Elementary School. Bahagi ito ng final testing and sealing ng mga ACM na gagamitin sa eleksyon. Inaalam natin may problema ba ang makina? May kulang ba sa mga pinadalang gamit dito? Sa part ng COMELEC, ang purpose namin dito ay kung ano yung kulang, kung anong dapat palitan, kung mismong buong makina ay dapat palitan o yung mismong SD card ay dapat palitan. Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa counted ang mga botong ipinasok sa ACM. Sa gitna ng testing, ang isang papel hindi agad tinanggap ng makina. Ano lang yon, jam? Pinindot lang yung okay, lumabas na siya ulit. Okay na. Nakatabi kasi yung papel niya nung pinasok, kaya nag-jam siya. Pero so far so good, walang problema sa machine. Ayon sa COMELEC, mahalaga ang final testing at sealing ng mga automated counting machines para makapag-generate ng initialization report kagaya nito na nagpapakita na 0 o wala pang boto para sa lahat ng posisyon. Dumalo rin sa final testing at sealing ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Alam na rin naman nila yung mga kanilang dapat na obserbahan at gagawin during final testing and sealing. Naabisuhan na rin yung aming po mga coordinators regarding doon sa mga schedules na to at kung ano yung mga dapat nilang obserbahan. Sakali magkaaberya ang mga makina, may mahigit 100 repair hubs sa bansa at naka-standby na 16,000 ACM na maaaring gamiting kahalili. Itatago ang mga ACM sa ligtas na lugar pagkatapos matest at maselyuhan. Pababantayan yan hanggang sa mismong madaling araw ng Lunes ng Mayo 12. Wala na pong alisan ng mga magbabantay na PNP or AFP personnel para protektado at sigurado na nababantayan. 10 araw bago ang eleksyon, nasa 242 na ang napadalhan ng COMELEC ng show cause order dahil sa iba't ibang paglabag sa election rules at maaari pa raw madagdagan.
Nire-resolba na rin daw ng komisyon ang disqualification cases. Kulang-kulang na siyang 300. Sa mga susunod na araw, mag-i-issue pa ng show cause orders. At pagkatapos doon sa disqualify na major disqualification, ay yun nga po, disqualification base sa vote buying dyan sa Quezon. Kandidato for congressman, isang incumbent mayor. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 5 araw bago ang pagsisimula ng Papal Conclave sa May 7, nananatiling hamon para sa mga kardinal ang pagkilala sa isa't isa. Pero higit riyan ang pagpili sa magiging bagong leader ng Simbahang Katolika na nakadepende sa estado ng simbahan at iba pang issue. Nakatutok si Maki Pulido. Isang malaking hamon daw sa mahigit 100 cardinal elector ang kilalanin ang mga kapwa nila kardinal sa pagpili kung sino sa kanila ang ibobotong susunod na Santo Papa. Nababanggit bilang isa sa mga papabili o matunog na posibleng maging Santo Papa ang Pilipinong si Luis Antonio Cardinal Tagle. Para kay Father Ari Sison, parish priest ng Santa Rita de Cassia Parish, malaking bagay ang pagkakabunot kay Cardinal Tagle bilang isa sa mga tutulong sa Camerlengo ng Vatican. Kasi mas makikilala, mas visible ka. Kasi isa sa mga challenges sa mga cardinals ngayon ay makilala nila ang bawat isa. Pero ang pamimili depende pa rin daw sa estado ng simbahan at kung ano ang tingin ng mga kardinal na kailangang leader sa panahong ito. Nung ihalal halimbawa si Pope Benedict XVI noong 2005, gusto ng mga kardinal na may magpatuloy sa mga gawain ni Pope John Paul II na Santo Papa ng halos 3 dekada. Habemus Papa. Nang ihalal naman si Pope Francis noong 2013, ito raw ay matapos siyang magtalumpati sa congregation. Sinabi niya na kinakailangan natin ngayon ng isang simbahan na hindi nakatutok, nakafocus sa sarili niya, kundi isang simbahan na lumalabas. May mga isyu ngayon na wala raw nung huling magsagawa ng conclave. Napag-usapan na ng mga kardinal sa congregation ang deficit o pagkukulang ng pondo ng Vatican. Umusbong na rin ang artificial intelligence at kasabay nito ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Hindi naman daw nauubusan ng mga problema ang simbahan ayon kay Father Aris. Pero ang pamimili ng Santo Papa depende sa kung ano ang magiging prioridad ng mga kardinal. Nakita na raw sa pamumuno ni Pope Francis na ang simbahan hindi nabubuhay para lang sa sarili nito. For example, pwede nilang sabihin, gusto namin yung magpapatuloy ng mga nagawa ni Pope Francis. On the other hand, may mga cardinals din naman kasi na they found Pope Francis too liberal, too progressive. So sabi nila, kapag ganun naman ang pananaw ng mga cardinal electors na yon, baka naman pumili sila ng someone more conservative, traditional. It really depends. Sabi ni Archbishop Charles Brown, ang papal nuncio dito sa Pilipinas, may napili na ang Espiritu Santo. Kailangan na lang makinig ng mga kardinal. I think it's important to remember that the Holy Spirit has already decided who the next pope will be. The Holy Spirit has already decided. It's the job of the cardinals to listen to the Holy Spirit and to make that choice evident in their conclave. Sa May 7, sisimula ng conclave sa Vatican. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! From anti-selos to self-love, tila yan ang bagong matututunan kay Prof. Jack Roberto na busy and grateful sa kabi-kabilang blessing gaya ng matatapos na niyang bahay at bagong pagbibidahan na series. Makichika kay Lars Santiago. Inspired and determined kung ilarawan ni Jack Roberto ang sarili sa trabaho. Focus sa business, sa bahay. Ngayon, may blessing pa na dumating. Nagsimula na siyang mag-taping para sa upcoming series na May Father's Wife kasama ni Gabi Concepcion, Snooki Serna, gayon din ang mga love interest niyang sina Kaizel Kenochi at Kylie Padilla. Isa po ako ditong nursing student na tumutulong sa magulang. Very loving boyfriend. Tinutulungan ko yung girlfriend ko na salat sa buhay. And nung pumunta ako sa US para makakuha ng green card, something happened.
Matatalakay din sa serye ang falling out of love sa karelasyon. Relate kaya si Jack na kagagaling lang sa breakup? Pwede natin hugutin yun, pero baka hindi mag-effect dahil parang alam mo yun, sensitive pa sa'yo yun. So kami as an actor, as much as pwede kaming gumamit ng techniques para hindi maging personal yung pag-atake namin sa eksena. Are you ready to fall in love again? Wala muna siguro, tito. Relax muna. Gusto pa mag-discover na iba't iba pang business. Back on track na tayo sa pag-workout ulit. Kasi medyo napoprostrate ako lately nung syempre maraming pinagdaanan. So, stress eating and etc. Pero ngayon parang game mode na ulit. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Hulicam ang pag-araro ng multicab sa hilera ng mga tricycle at motorsiklo sa Coronadal City sa South Cotabato. Muntik nang madamay ang isang lalaki pero mabilis siyang nakaiwas. Ayon sa senior citizen na driver ng multicab, sumakit ang kanyang ulo. Sinubukan niyang maghanap ng mapaparadahan pero nablangko na ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Agad siyang binigyan ng atensyong medikal. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nostalgic di lang para sa cast, kundi para na rin sa mga Encantadix. Ang 20th anniversary ng sinubaybayang Kapuso Telefantasia na Encantadia. Maging ang mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante na pa-flashback sa mga paboritong alaala sa series at nagpasaya pa ng fans. Makichika kay Lars Santiago. Hasne Ivolive, Encantadia. Ngayong araw, May 2, eksaktong 20 taon na mula nang unang mapanood sa ating mga telebisyon ang Telefantasyang Encantadia noong 2005. Minahal yan ng milyon-milyong Pilipino at kinalakihan ng mga millennial. Ang isa sa mga unang sangre na si Diana Zubiri, punong-puno raw ng pasasalamat ang puso sa mga nagmahal sa kanyang karakter na si Danaya. Marami rin ang napa-flashback Friday sa Facebook sa kanilang best memories as Encantadix. May netizen na nagsabing gabi-gabi siyang nagmamadaling makauwi para lang mapanood ang Encantadia. Mayroon ding nakiki-overnight sa kaibigan, makapanood lang. Ang isang netizen, kinokopya raw ang enchant words para pag-aralan. Di lang Encantadik sa salita, nag-alasangre rin sa kilos ang ibang netizen na gumagawa ng sarili nilang sandata, brilyante at costume. Ang pagmamahal ng marami sa Encantadia, damang-dama sa excitement sa paparating na sequel, ang Encantadia Chronicles Sangre. Kanina, dumating sa GMA Network ang mga bagong tagapangalaga ng brilyante na sina Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Suot nila ang kanilang warrior costume na nagpawaw sa mga sumalubong na empleyado ng GMA Network. Nakiabisala rin si Nunong Imaw sa Encantadia Day. Naroon din si Officer in Charge at Vice President for Drama ng GMA Entertainment Group na si Cheryl Chingsi. Sa isang bahagi ng GMA Network Center lobby, nakadisplay naman ang mga brilyante at watawat ng mga kaharian sa Encantadia. Una-una sa lahat, happy 20th anniversary sa Encantadia, and para sa akin napakalaking biyaya to be part of Encantadia Chronicles bilang isa siyang legacy ng GMA talaga. Ito ay something na pinagmamalaki nating lahat. Isang biyaya din siya para sa akin kasi tinuturing ko siyang parang iconic artwork eh. Kumbaga, nakatatak na yan sa puso at isip ng mga kapuso, ng mga Encantadix. Madami po talagang sumusuporta sa Encantadia since 2005, simula nung nag-umpisa to. So, to be finally part of it, talagang hindi ko ma-explain, as in no words, pero grateful, very grateful for it.
Ibinahagi pa ng tatlo ang kanilang memory as Encantadix. Ever since then, parang naramdaman ko na iba yung connection ko sa fire na symbol. Talagang favorite mo talaga si Tirena noon? Totoo, noon pa lang. Oo. Kasi ako favorite ko din talaga si Miss Iza Calzado nung bata ako. Like, naglalaro kami, acting. Tapos laging gusto ko ako yung hangin. So, ang galing lang na finally we're living the dream. Siyempre, yung mga kapangyarihan nila. So, sobrang nakaka-amaze yun kapag nakikita yung mga purpose ng mga brilyante. Which is, ngayon, mas naiintindihan ko na kung ano ba talaga yung purpose ng bawat elemento. OR Santiago, updated sa showbiz happenings. May naasahang oil price rollback sa May 6. Unang Martes po yan ng Mayo. Hanggang 80 sentimo yan sa kada litro ng diesel. Hanggang 70 sentimo naman ang posibleng kaltas sa presyo kada litro ng gasolina at kerosene. Base yan sa 4 na araw na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE. Kabilang sa posibleng dahilan ng paggalaw ng presyo ang pagkabahala sa oversupply sa pandaigdigang merkado at tariff policies ng Amerika. Dahil katuwang din sa pagpapatupad ng batas ang Philippine Coast Guard, meron na silang Criminal Investigation Manual na magsisilbing gabay. Nakatutok si Chino Gaston. Mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nakahuli ng mga undocumented Chinese sa isang dredging vessel sa Mariveles, Bataan noong Nobyembre 2024. Sa inspeksyon nila sa barko, may mga natagpuan din umanong ilang uniform ng People's Liberation Army ng China. Isa lang yan sa dumaraming pagkakataon na ipinakita ang papel ng Coast Guard sa pagpapatupad ng batas. Marami kasing krimen ang nagaganap sa katubigan ng Pilipinas, tulad ng pagpapadaan sa tubig ng mga iligal na armas o droga. Minsan na rin silang tumulong sa pangangasiwa sa traffic at nakahuli pa ng mga dumaraan sa busway. Kaya naman para matiyak na maayos ang pagpapatupad nila sa batas, gagabayan na sila ng bagong Criminal Investigation Manual. Isinasaalang-alang nito ang Maritime Baselines Law para tukuyin ang mga katubigan ng Pilipinas kung saan pwedeng pairali ng batas. Hindi lamang sa karagatan natin, kundi pati sa iba't ibang roles. Bawa, yung ating EDSA busway, yung mga nahuhuling mga bus driver na gumagamit ng droga. Kasi hanggang sa limits ng territorial sea natin, the loss of the land flood. So mayroon na po tayo ngayon guys how to enforce the loss of the land. Tuloy rin nagsasanay ang mga taga-Coast Guard sa tulong ng Department of Justice para matiyak na matibay ang binubuo nilang kaso laban sa mga nahuhuling violator. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sampung araw na lang bago ang eleksyon 2025, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng ilang senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataporma. Nakatutok si Salima Refran. Sa Lucena, Quezon, binigyan diin ni Tito Soto ang paggawa ng batas kontra fake news. Ipaglalaban daw ni Senator Francis Tolentino ang West Philippine Sea. Nais si Congressman Erwin Tulfo na isabatas ang aumento sa sahod. Pagpapababa sa singil ng kuryente ang prioridad ni Benhur Abalos. Maayos at disenteng sahod ang bibigyang pansin ni Mayor Abby Binay. Si Senator Bong Revilla isusulong ang Universal Pension Plan para sa mga senior. Health sector ang tututukan ni Senator Pia Cayetano. Babantayan daw ni Ping Lacson ang national budget. Agri-tourism ang isusulong ni Senator Lito Lapid. Libreng pabahay ang tututukan ni Manny Pacquiao. Libreng gamot at pagpapagamot ang sinusulong ni Nurse Aline Andamo. Suportado ni Bam Aquino ang pagtatayo ng Polytechnic University sa Paqui, Laguna. Si Representative Bonifacio Busita hangad daw na maging boses ng masa. Special education ang tinalakay ni Attorney Angelo de Alban. Humarap sa mga estudyante sa Maynila sina Luke Espiritu at Leody de Guzman. Pagtaas ng sahod ang isa sa diniin ni Senator Bongo. Nag-motorcade sa Cavite si Attorney Raul Lambino. Kahapon, kasama niya si Dr. Richard Mata na malasakit center sa private hospitals ang tinalakay.
at Jose Olivar na sinusulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Dagdag trabahong isa sa idiniin ni Congressman Rodante Marcoleta. Food security at peace building sa Mindanao ang tinutulak ni Kiko Pangilinan. Paalala ni Ariel Querubin, maging matalino sa pagpili ng iboboto. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok, 24 oras. Nagsimula na ang investigasyon sa Prime Water ng Local Water Utilities Administration dahil sa problema ng tubig gripo ng mga customer nito sa iba't ibang probinsya. Ang reklamo na natatanggap nila umaabot ng hindi bababa sa 20 kada araw. Sagot naman ng Prime Water, makikipagtulungan sila sa investigasyon at pinaiigting ang pagtugon sa demand. Nakatutok si Mariz Umali. Sabi ng Malacanang, nagsimula na ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa water utility company na Prime Water. Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Ayon sa luwa, hindi bababa sa 20 hanggang 30 reklamo raw ang natatanggap nila kada araw mula sa mga Prime Water customers. Pinakamarami mula sa Bulacan. Usually lack of water, walang tubig, mahina yung pressure, may amoy yung tubig nila, or minsan talagang lack of water for days. So yun ang mga issues na tinutugunan namin. Hindi pa masabi ng luwa kung hanggang kailan aabutin ang investigasyon. The investigation will not cure the problem of no water. No? So dapat parallel yan. Nag-iimbestiga kami at the same time, gumagawa na kami ng paraan para magkaroon ng tubig doon. Sabi ng Prime Water, wini-welcome nila ang lahat ng pagkakataon para sa bukas at makabuluhan dialogo para maresolba ang mga alalahanin ng mga customer. Anila, nangangako sila sa pakikipagtulungan sa Local Water Utilities Administration. Dagdag nila, tinitiyak nila sa publiko na pinaiigting nila ang kanilang mga hakbang para tugunan ang mga requirement at mapunan ang demand lalo sa mga lugar na hirap ang serbisyo. Sabi pa nila na nanatili silang committed sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon sa kanilang mga partner para maihatid ang mga pangmatagalang improvement na kailangan para sa stable, maaasahan at pangmatagalang tubig gripo sa kanilang mga sineserbisyohan. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na politika ang nasa likod ng pagpapaimbestiga ng Malacanang sa water utility company na Prime Water. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Tandaan natin, ang Prime Water, anuman naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Pagtitiyak ng luwa, labas daw sa politika ang kanilang ginagawa. We want to remain impartial. As a regulator, we stand for the consumers. At the same time, we're also here to protect the rights of the investors. May mga reklamo na sa mga water districts with JVs even before magkaroon ng endorsement. So we have to take into consideration na matagal nang may clamor na tingnan thoroughly. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sinibak ng Malacanang ang isang commissioner ng National Commission of Senior Citizens o NCSC dahil sa umano'y pagsisinungaling at iba pang paglabag. Sinampakan ng reklamong administratibo si Commissioner Raymar Mansilungan dahil sa pagsisinungaling kaugnay ng napag-aralan. Lumalabas umanong hindi natapos o nakapag-aral ng journalism sa University of the Philippines taliwas sa resume na isinumiti niya nang mag-apply sa komisyon. Sobra rin umano ang paggamit ni Mansilungan ng oras at kagamitan ng NCSC sa pagdalo niya ng iba't ibang lakad na hindi naman daw sakop ng trabaho. Nagbigay rin umano si Mansilungan ng grant para sa bonus sa hindi kwalipikadong personnel at tumanggi ring magtalaga ng executive director na nominado ng executive secretary. Sa desisyon ng Malacanang, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dapat kundinahin ang pagsisinungaling ng sinumang opisyal ng gobyerno.
Itinanggi naman ni Mansilungan ang mga paratang at iginiit na nakapagtapos siya ng journalism. Iginiit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi maaaring ipatupad ang jurisdiksyon ng ICC kaugnay sa kanyang kaso dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa naaprubahan ng ICC ang hiling na imbestigahan ang drug war. Ang hiling nila, palayain na ang dating Pangulo. Ang gate naman ng mga abogado ng mga biktima, hindi lulusot sa ICC ang teknikalidad na iyan. Nakatutok si Maki Pulido. Agad na pagtigil sa kaso at agad na paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng kanyang mga abogado sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC o International Criminal Court. Ang kanilang inihain, defense challenge with respect to jurisdiction o pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. Ang basehan nila ang Article 13 ng Rome Statute kung saan nakasaad na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiksyon nito kung nasimula ng prosecutor ang investigasyon habang partido pa ang bansa sa Rome Statute. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pero taong 2021 na nang aprubahan ng pre-trial chamber ang request ng dating prosecutor para imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nakalagay sa Article 12 ng Rome Statute na nangyayari lang ang exercise of jurisdiction kapag hukom o mga judge ang umaksyon at hindi ang prosecutor. Paniwala naman ng National Union of People's Lawyers na tumulong sa ilang biktima ng drug war, bahagi ng ICC ang Office of the Prosecutor. Kaya nang simula ng preliminary examination noong 2019, may exercise of jurisdiction na ang ICC. ICC yan kasi yung Office of the Prosecutor, part siya ng International Criminal Court. At yung sisimulan niya na preliminary examination is any matter under the consideration by the court. At bagamat bahagyang nag-aalala sa magiging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, mas matimbang anila para sa kanila ang pag-asang hindi makukuha sa teknikalidad ang ICC. Tingin namin ang ICC naman ay papabor sa greater interests of justice sa mga biktima, hindi lang sa simpleng teknikalidad magpapatalo. Kabilang pa sa mga argumentong inilatag ng mga abogado ni Duterte ang anilay sulat ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpahiwatig na hindi dapat litisin si Duterte ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Sabi ng Malacanang, kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Isinumiti na sa Ombudsman ang rekomendasyon ng isang Senate Committee na imbestigahan ng 5 opisyal ng gobyerno kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao. Ayon sa komite, nakitaan naman sila ng mga paglabag sa batas. Sinisika pa namin silang hingan ng reaksyon pero dati lang sinabi ng ilan sa kanila na legal lahat ng ikinasalang arestuhin si Duterte at handa silang humarap sa investigasyon. Mga kapuso, maging alerto dahil magpapatuloy po ang pagkilos ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Huling nakita ang LPA sa layong 280 kilometers silangan ng Surigao City. Sabi ng Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero huwag magpaka-kampante dahil posibleng tumawid yan sa bahagi ng Visayas at Palawan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa halos buong Visayas at Mindanao, pati po sa malaking bahagi ng Luzon. May malalakas na ulan, lalo sa hapon at gabi. Halos ganito rin ang panahon sa linggo kaya maging handa sa bantalang baka o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan sa hapon at gabi bukas pero sa linggo, posibleng bago pa lang magtanghali ay magkaroon na ng localized thunderstorms. Bukod sa LPA, iiral din ang easterlies at magdadala pa rin ng alinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Bukas, 19 na lugar ang posibleng makaranas ng danger level na heat index ayon po sa Pag-asa. Ingat, mga kapuso!
Pumanaw sa edad na 63 ang aktor at director na si Ricky Davao. Ayon sa kanyang pamilya, nakaranas siya ng komplikasyon kaugnay ng cancer. Dagdag nila sa mahigit 4 na dekadang ginugol ni Ricky sa pag-arte at pagdidirek, nag-iwan siya ng legacy na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa publiko. Nagpasalamat din ang pamilya ng aktor sa natatanggap na panalangin at mga mensahe. Isa sa mga huling serye kung saan napanood si Ricky ay sa 2023 GMA at View series na Love Before Sunrise. The Seed of Love naman ang isa sa huling series na dinirect niya para sa Kapuso Network. Nakakarap si Davao del Norte 1st District Representative Paulo Duterte sa reklamong physical injuries at grave threats. Ayon po yan kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News sa isang source at kinumpirma ni Fadulyon, nangyari ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Inihain ang reklamo ng negosyanteng si Criston John Patria. Batay sa dokumento, ngayong araw ito natanggap ng korte. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Samantala, maring itinanggi ng kumpanyang Infinitas Marketing Solutions na kinontrata sila ng Chinese Embassy para bumuo ng troll farm at impluwensyahan ang eleksyon. Sa isang pahayag, sinabi ng kumpanya na ang umano'y service agreement ay walang patotoo, walang pirma at hindi pamilyar sa kumpanya. Anila, posibleng pineki ito para sa pamumulitika ayon sa kumpanya. Totoo pero legal ang 930,000 check na iprinisinta ni Senador Francis Tolentino sa pagdinig sa Senado. Nagbigay serbisyo umano ang kumpanya sa iba't ibang kliyente, kabilang ang ilang diplomatic institution. Anila, naaalarma sila sa hindi umano otorisadong pagsasapubliko ng kanilang financial record at kinukonsulta na nila kung may nilabag itong batas. Pagdidiin ng Infinitas, sila ay mga profesional at hindi trolls at hindi kailanman makikisali sa trolling, online harassment at deception. Nakahanda umano silang sagutin ang mga paratang. Ayon kay Tolentino, inimbitahan na ang naturang kumpanya para sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones sa Lunes. It's the most beautiful night in the Philippines dahil kokoronahan na ang susunod na magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Present sa coronation ng reigning Miss U at mga continental queens with our very own Miss Universe Asia, Chelsea Manalo. Makichika kay Aubrey Carampel. From the preliminaries kung saan rumampa ang 66 official candidates ng Miss Universe Philippines 2025 showing off their pageant-ready body in their swimsuits. At nagpakita ng poise and grace sa evening gown segment. Tampok ang mga obra ng Filipino designers. Pabonggahan din ang candidates in their national costumes na ang inspirasyon ay Philippine mythical creatures. Kita ang creativity ng mga nagdisenyo ng costumes, pati ang pag-project ng official delegates. Mula kay malakas at maganda, ang costume ni Miss Laguna. Si Miss Sinaloan Laguna naman si Maria Makiling. Mayroon ding mga nilalang from the dark side, gaya ng mangkukulam ni Miss Malay Aklan. Tik-tik naman si Miss Quezon Province. At si Sparkle Star and 2017 Reina Hispano-Americana Queen Winwin Marquez nag-transform as aswang na naging peg ang pinagbidahang pelikula ng inang si Alma Moreno noong 1992, taon na ipinagbubuntis siya nito. Sa charity gala, dumalo naman si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Present din sina Miss Universe 2024 Victoria Thelvig at ang mga Continental Queens with our very own Miss Universe Asia Chelsea Manalo. Present din sila ngayong gabi sa MOA Arena kung saan ipapasa na ni Chelsea ang kanyang korona sa susunod na Miss Universe Philippines. Nagbabalik as host sa Coronation Night si Gabby Garcia with Sian Lim, Tim Yap, and Erica Christensen Lee. Para sa fans, pwedeng suportahan ang inyong favorite candidate mula top 24. Pwedeng bumoto ng mga gusto mong makapasok sa top 12, top 6, at sa final round sa Miss Universe app. Mapapanood din sa GMA at GTV ang Miss Universe Philippines Coronation Night sa Linggo, May 4. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.
And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Sir Mil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. Yeah. Abangan po ngayong Sabado ang ikalawang bahagi ng Biyaheng Totoo sana sa Election 2025 alas 9:30 ng gabi sa GMA at live streaming sa mga social media platforms ng GMA Integrated News. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Nakakarap si Davao del Norte 1st District Representative Paulo Duterte sa reklamong physical injuries at grave threats. Ayon po yan kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News sa isang source at kinumpirma ni Fadulyon, nangyari ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Inihain ang reklamo ng negosyanteng si Criston John Patria. Batay sa dokumento, ngayong araw itong natanggap ng korte. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon sa ngayon.